No, basahin natin ng salitan. Ang verse 1. Kayo po ang verse 2. Ang sabi ng verse 1, "And it shall be when thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, for an inheritance, possesseth it, and dwellest therein." Thou shalt go unto the priest, and thou shalt be in those days, and say unto him, I profess this day unto the Lord thy God that I am come unto thy country, which the Lord sware unto the fathers for to give us. And thou shalt speak and say unto the Lord thy God, an Assyrian ready to perish was my father, and he went down into Egypt, and sojourned there with a few, and became there a nation, great, mighty, and populous. And when he cried unto the Lord of God, the fathers of the Lord heard our voice, and looked on our affliction, and our labor, and our oppression. And he hath brought us into this place, and hath given this land, even the land floweth with milk and honey. And thou shalt rejoice in every good thing which the Lord thy God hath given to thee, and unto thine house, and the Levite, and the strangers that is among you. Sabay-sabay nating basahin ang verse 13. Then thou shalt say before the Lord thy God, I have brought away the hallowed things of thy mine house, and also I've given them unto the strangers, unto the fatherless, to the widow, according to all the commandments which thou hast commanded me. I have not transgressed my commandments, neither I forgotten them. Tayo po mag-pray, dakilang Diyos, may kapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga talata naming nabasa. At ito po ang kasaysayan, Panginoon, ng mga Israelite, Panginoon, kung paano sila inahon mula sa Egypt patungo sa bayan ng pangako, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ngayong umaga, thank you for special number. Salamat sa choir, salamat sa aming mga bisita. Salamat, O Diyos, sa ba't isa narito, Panginoon, and maging ang kapatiran namin na hindi namin kasama. Dalangin po namin, tulungan mo sila kung sila man ano man ang kanilang problema at karamdaman. Lord God, dalangin ko, Panginoon, mamayang hapon makasama po namin sila. Dalangin din po namin, O Diyos, ang pagpahayag ng mga salita. Holy Spirit of God, we need your power and guidance, Holy Spirit of God. Use the servant ngayong umaga. Give me wisdom and power, O God. And I want to deliver your message, O God, with power and guidance and wisdom, Panginoon. And make my blessing to the brethren this morning, O God. And forgive our sins, O God, and cleanse our heart, and make us worthy to receive thy word this morning. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. All right, you may be seated. And pasadahan muna natin ngayong umaga ang usapin tungkol sa first fruit and thanksgiving. Amen. First fruit and thanksgiving to the Lord. Amen. No? At ito po ay kasaysayan nating binasa. Ito po ay kasaysayan ng mga Israelite. Kung paano sila pinalaya ng Panginoon sa Egypt.
no, sa pangunguna ni Moses, no? Kasi nakita ng Panginoon ang kahirapan at pagiging alipin ng mga Israelite doon sa Egypt. Nakita ng Panginoon at sinagot ng Diyos ang kanilang panalangin. At inahon po sila ng Panginoon doon sa kapangyarihan ng Egypt sa panguna ni Moses. At umalis sila sa Egypt at naglalakbay sila patungo sa lupang pangako. No? Na pinangako ng Diyos, ang sabi ng Biblia, this is the land with floweth milk and honey. Yan po, floweth milk and honey. Ibig sabihin, doon po sila dadalhin sa lugar ng pangako, lugar ng pagpapala ng Diyos. Amen. Yan po ang nais ng Diyos sa bawat isa na narito. Amen. Tayo po ay inahon ng Panginoon doon sa bayan ng Egypt, walang iba kundi sanlibutan. At nais ng Diyos na kayo ay dalhin sa lugar ng pagpapala ng Diyos. Amen. Ito po ang promised land. No? At doon sila dadalhin sa promised land at doon sila malayang makatanim sa kanang sariling bayan, sariling lupa. Amen. Kaya't ang utos ng Diyos, kapatid, sa pagdating doon, at sila ay makatanim, malayang makatanim sa lupang pangako. No? At ang utos ng Diyos na ang unang ani doon, ang unang ani, kapatid, ay handog nila sa Diyos. Yan ang tawag na first fruit. Amen. First fruit. Kaya nga sa Old Testament, kapatid, ang pagbibigay ng first fruit ay religious law. No? Taon-taon sila naghahandog ng first fruit sa kanilang first crop of the year. Ay ito ang panahon ng paghandog ng mga ani nila. No? Mga ani. Kasi malaya silang nakatanim sa kanilang sariling bayan. Kaya nga ang sabi ng Psalm 126 verse 6, they that sow in tears shall reap in joy. Amen? Sow in tears, ibig sabihin, literal sila na nagtatanim. Malaya silang nagtatanim na sila ay masaya. Sow in tears. Sila ay, habang nagtatanim, sila ay tumutulo ang kanilang luha dahil sa pasalamat sa Diyos. Amen, na sila ay malaya na nakatanim sa sariling bayan. Kaya yun po, no? Nakatanim, kaya malaya. Kaya ganun din tayo, mga kapatid. No? Tayo ay iniligtas ng Diyos. Pinalaya ng Panginoon sa kamay ni Pero, sa kamay ni Satanas. Amen? Tayo ay nakalaya na. No? Kaya nga ito ang nangyari sa mga Israelite. No? Ito ang utos ng Panginoon pag sila ay makalaya na, makarating doon sa lupang pangako. No? Ang unang ani ay ibigay nila sa Diyos. Oo. Ay sa atin namang panahon ngayon, ay wala naman tayong ani. Amen? Kaya ang ating binibigay na first fruit, yan po ang first month of our income, ay hinandog natin sa Diyos. Amen? Nandog natin sa Diyos. Dahil sa mga ginawa ng Diyos, amen, sa buhay natin, na tayo ay inahon sa sanlibutan at dinala tayo ng Diyos sa lupang pangako, na lupang pagpapala ng Panginoon. Amen? Kaya ito po ay ginagawa nila sa Old Testament taon-taon. At ganon din ang ginagawa natin ngayon, kapatid. Taon-taon ay nagbibigay tayo ng ating unang ani, kapatid. No? Ang sabi ng Biblia, diyan sabi niya sa verse 2, thou shalt take the first of the fruit of the earth, thou shalt bring the land of thy land, and the Lord thy God give it, thou shalt put in the basket, shall the place which the Lord thy God choose the place of his name there. No? The place, walang iba, doon natin nandog, kapatid. Ang ating mga ani, kapatid.
The place which is the church, kapatid. No? Kung ating mababasa sa verse 10. The verse 10. And now, behold, I have brought the first fruit of the land which the Lord giveth me, and thou shalt set it before the Lord thy God, no? And worship, no? And because of the mercies of God, amen? Dahil sa maraming mercy ang Panginoon sa atin, no? Nababasa natin mula 5, no? Hanggang 10, makita natin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Marami siyang pinakita sa buhay natin, kapatid, no? Because of His mercy, kapatid, no? Nagpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Yeah, you are bringing first fruit in honor of God's mercies. Bibigyan natin ng parangal ang Diyos, oh, dahil sa katapatan ng Diyos at habag ng Diyos, kapatid, no? Kaya, ang sabi ng Panginoon, gawin ninyo yan year by year. Kaya naghandog tayo ng first fruit. Every year. No? Kasi, bakit tayo naghandog? Kasi yan po ay sinasabi ng salita ng Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit tayo naghandog ng first fruit. May dahilan, kapatid. Kaya pag-usapan natin ngayon, ang dahilan kung bakit tayo naghandog ng first fruit. No? Every year, kapatid. And this coming Sunday, ay maghandog tayo ng ating first fruit, kapatid. No? Ano ang dahilan? Makita natin, kapatid. Dapat malaman natin ang dahilan. Amen? Oo. Kaya po, kaya nagbibigay tayo ng ating tithes and offering, no? Yan po ay bahagi ng Panginoon. Amen? Sa ating buhay. May dahilan, kapatid, kung bakit tayo nagbibigay. No? Bukod sa ating tithes and offering, bakit tayo nagbibigay? Mapansin natin sa verse 3, una po ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay. Ang sabi ng Biblia, and thou shalt go unto the priest, and shall be in those days, and say unto him, profess this day unto the Lord. Amen. Makita natin yung word na profess unto this day. Ano ibig sabihin ng profess unto this day? Ibig sabihin, ipapahayag ko sa araw na ito. Kaya nga, kapatid, no? Ang ating First Fruit and Thanksgiving Sunday, yan po ay ipahayag natin sa araw na yon, kapatid. No? Ipahayag natin sa araw na yon. We profess of God's blessing and mercies to every believer. No? Profess of God's blessing and mercies. Amen. Ito ay pagpahayag, no, ng mga pagpapala ng Diyos sa isang taon na tayo pinagpala ng Diyos. Pinalaya tayo ng Diyos sa Ehipto, sa sanlibutan, na tayo naging alipin ng sanlibutan at dinala tayo sa lugar ng malaya, lugar ng pagpapala, kapatid. Yan po, no? Ang promised land natin, kapatid, na doon tayo dinala ng Diyos sa lugar ng pagpapala. Kaya we profess of God's blessing and mercies of God to everyone, kapatid, sa bawat isa, kapatid. I believe na ang bawat isa ay pinagpala ng Diyos. Amen. Kaya nga, kapatid, no, profess unto this day, ito po ay araw na tayo ay magpahayag, no, sa Diyos. We profess sa Diyos at sa mga tao at sa kanyang simbahan na ito tayo ay magpatutuo. Amen. Na ang Diyos ay mabuti sa ating buhay. Ang Diyos ay matapat sa ating buhay. Amen. Ang tanong ngayong umaga, ikaw ba ay nakatanggap ng pagpapala? Mula January hanggang December, may natanggap ka bang pagpapala ng Diyos? Amen. No. Pinagpala tayo ng Diyos. Amen. No. Kaya nga sabi ng Lamentation 3:22, makita natin, basahin natin sa Lamentation 3:22, pagkatapos ng Jeremiah 3:22.
Anong sabi diyan? It is the Lord's mercies that we are not consumed because His compassion fail not. Amen. Kaya tayo magpatotoo, magpasalamat sa Diyos. Because of the Lord's mercies. Amen. Mercies. Amen. Marami tayong pagpapala ng Diyos. Marami tayong kasalanan, pero pinatawad tayo ng Diyos. Mercies. We are not consumed. Amen. We are not consumed. Anong ibig sabihin ng consume? Tayo ay buhay pa. Amen. No, maraming namatay itong taon. Pero salamat, you are not consumed. Humihinga ka pa. Amen. Humihinga ka. Kaya nga salamat sa Panginoon. Paggising mo sa umaga, sabi ng Lamentation 3:23, they are new every morning, great is thy faithfulness. Paggising mo sa umaga, kapatid, ay taglay mo ang kalakasan, kalusugan, at ikaw ay huminga pa. Yan po ang pagpapala ng Diyos. Amen. Humihinga ka. Amen. Every morning. Oh. Yan po, no? At alalahanin natin ang Diyos. Oh, kaya nga, yan po ang pagbibigay natin ng first fruit. Ay pag-alala natin sa Diyos. Inaalala natin ang Diyos, ang kabutihan niya sa atin. Na siya ay matapat sa atin. No? Matapat siya sa atin. His compassion fail not, sabi ng Lamentation. Hindi pumapalya ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. No? Hindi pumapalya ang Diyos. Kahit tayo ay maraming palya, marami tayong absent sa Panginoon, pero ang Diyos hindi pumapalya, kapatid, sa kanyang kabutihan sa atin. Kaya nga tayo ay, His compassion fail not. Hindi pumapalya. Amen. Dire-diretso ang pagpapala ng Diyos. His mercies endureth forever. Amen. Yung buhay ka lang eh. Amen? Blessing na. Amen? No? Yung huminga ka. Inhale. Exhale. Exhale. No? Subukan yung huminga. Tapos wala nang exhale. Amen? Mahirap. Amen? Inhale. Exhale. Kaya nga, bawat hinga, magpasalamat ka sa Diyos. Yan yung Hebrew word ng Diyos, Yahweh. 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 Paghinga mo, Weh. Yahweh. Amen. Pag hindi ka na huminga, ibig sabihin, wala na si Yahweh sa buhay mo. Wala na dyan. Amen? Kasi sabi ng John 15:5, for without me, ye can do nothing. Kaya tayo, kapatid, nagandong ng first fruit, ang unang bunga sa taon. Dahil tayo ay nagpapahayag, nagpatotoo, na tayo pinagpala ng Diyos. Amen? Kaya nga ang blessing ay hindi lang material na mga bagay. Ang blessing ay hindi lang pera, may sasakyan, may bahay, hindi lang po yan ang blessing ng Panginoon. Amen? Yan na lamang ay mga dagdag, pagpapala lamang ng Diyos yan. Amen? Amen? Kaya mahalaga na unahin mo ang Diyos, sabi ng Matthew 6:33. Unahin mo ang Diyos at ang kanyang kaharian, and all these things shall be added unto you. Aba, bonus na lang yan, kapatid, ang mga dinadagdag ng Diyos pag unahin mo ang kanyang kaharian. Amen? Kaya salamat sa Panginoon na tayo ay nasa kaharian ng Diyos. Amen? We are member of the kingdom of God. Amen? We are the member of the family of God. Na tayo ay blessing, na tayo ay anak ng Diyos. Amen? Tayo ay pamilya ng Diyos. Amen? And we belong to the kingdom of God in heaven. Na tayo ay anak ng Diyos. Amen? Eh kung anak ka lang ng presidente, blessing na. Amen?
Anak ka lang ng mayor, blessing na. Ay lalo na, anak ka ng Diyos. The King of Kings, the Lord of Lords, hari ng mga hari. Yan ang Diyos nating Ama sa langit. Amen? And is a great privilege that you are a child of God. Kaya sabi ng John 1:12, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God. Amen? Kaya mahalaga yung pagtanggap ninyo sa Panginoon bilang tagapagligtas. Sa aming mga bisita, ngayong umaga kayo tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, and you are now a child of God. Yan ang pangako ng Diyos. But as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God. Ba sons of God ka? Amen? Your father, your spiritual father is God the Father in heaven. And your Father in heaven, He is creator of everything. He is creator of the universe. Siya po ang naglalang ng lahat ng bagay. Wala tayong makita sa mundong ito, kapatid, na yan po ay sa Kanya. Lahat, gawa niya. Amen. Yan po ang ating Father in heaven. Kaya nga ang prayer natin, Our Father in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come. Amen. Salamat po. Doon tayo, no, sa kaharian ng Diyos. Anak tayo ng hari. Amen. Kaya ganun ang suot natin. Amen. Maraming Pastor Bong, bakit ganyan ang suot mo? Banging mga pastor, sabi ko, ako ay anak ng hari. Amen. Dapat lang ito ang suot ko. Kasi ako ay anak ng hari. Ang aking ama ay Diyos sa langit. The King of Kings, the Lord of Lords. Amen. And I belong to the kingdom of God because I am the child of God. Kasi may pangako ang Diyos doon. Sa John 1:12, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God. Amen? Salamat sa Panginoon. Yung mga naligtas ngayong umaga, tumanggap sa Panginoon, kapatid, hindi po aksidente kung bakit narito kayo. Amen? Yan po, no? Ang mga tumanggap sa Panginoon, no? Ang pangako ng Diyos sa Luke 10 verse 20, rejoice because your name is written down in heaven. Amen. Salamat po. Ang inyong pangalan ay nakasulat na doon sa aklat ng buhay, kapatid. Isang araw, pag tayo namatay, bubuksan ng Panginoon ang aklat ng buhay. At doon tayo pupunta sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Your name is written down in heaven. Amen. Nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Di bali ang pangalan mo ngayon hindi nakasulat sa ayuda. Amen. Huwag kang magtampo na wala kang regalo, kapatid, dahil hindi ka nakalista sa barangay. Kasi hindi ka nagparehistro. Amen. Tapos hanapin mo pa yung pangalan mo. Amen. Di bali hindi ka makatanggap ng ayuda, ng regalo sa Pasko nito. Ang pinakahigit na regalo itong Pasko, kung tinanggap mo sa Jesus bilang tagapagligtas, kapatid, ang sabi ng Biblia, you have the gift of eternal life. And the gift of eternal life is through Jesus Christ. Amen. Yan po ang pinakadakilang regalo. Wala nang pinakadakilang regalo na tinanggap natin, kapatid, sa Christmas na ito. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo na buhay na walang hanggan, kapatid. The gift of eternal life. Amen. Eternal life. Alam mo, ang buhay natin dito sa lupa, temporary lang. Amen. Ang sabi ng ang buhay natin, gano'n kaiksi? Psalm 90 verse 10, the days of our years are 60. 60 lang. Ang 1 year, ang 1 score, 20. Times 20. Times 3 mo, hindi 60 lang. Amen. Kaya ang retirement, 60 lang. Oo. And 10, madagdagan ka ng 10, kundi 70. Amen. Pag nakarating ka ng 80, bonus na. 4 score. No? 4 score. May 90, 100, makakuha ka ng ayuda na naman. 100,000. Amen. Oo. Kaya ipanalangin natin na mababa sa 80 lang para makatanggap na ang mga 80. Kasi sa Biblia, 80 lang. 4 score. And soon cut off and fly away. Maganda, kapatid. Darating man ang kamatayan, kapatid. Tayo ay nakakatiyak ng langit at buhay na walang hanggan, kapatid.
Kaya nga sa Kristiyano, ang kamatayan ay graduation, commencement, simula pa lang ng buhay doon sa langit. Amen. Natapos ang buhay natin dito sa lupa, nagsimula pa lang tayo ng buhay doon sa langit. Kasama na natin ang Panginoon forever and ever. Amen. Salamat po. Hindi lang po yan eternal life ang binigay ng Diyos sa atin. Kaya nga blessing, kapatid, we profess of God's blessing and mercies of God to every believer. Ang pagbibigay ng first fruit. Amen. Kasi hindi lang binigay tayo ng buhay na walang gan. Ano pa ang binigay ng Diyos sa atin? Binigyan pa tayo ng Diyos ng mansion sa langit. Amen. Ang architect ay ang Panginoon. He is the builder. Amen. Ng mansion sa langit. Pinaganda ng Panginoon. No? Kaya nga bago siya umalis dito in His ascension, sinabi niya sa kanyang mga disciples, sabi niya sa John 14 verse 1 to 3, let not your heart be troubled. Huwag kayong ma-discourage. Believe also in me. In my Father's house are many mansion. Pinaganda tayo ng Diyos ng mansion sa langit. Amen. Oo. Di bali wala kang permanenteng bahay dito sa lupa. Amen. Praise God kung may magandang bahay ka rito sa lupa. Pero darating ang araw, iiwan natin ang magandang mansion dito sa lupa. Kasi naganda ang Diyos ng napakandang mansion sa langit. No? Sabi niya, in my Father's house are many mansions. If you're not so, I go to prepare a place for you. As I go to prepare a place for you, I will come again and receive you. Imagine, 2,000 years. Under construction ang mansion sa langit na hinanda ng Diyos sa atin. Amen? Yung mansion, binigay ng Diyos sa atin. Tapos maghinayang ka pang magbigay ng first fruit, kapatid, sa Panginoon, na pinaganda ka ng Diyos ng mansion sa langit. Kapatid, no? Kaya nga, ang lupang ito ay hindi talaga natin permanenteng tahanan. Kaya nga sabi ng awitin, this world is not my home. I'm just a passing through. Hindi talaga ito ang lugar ng mga Kristiyano. Amen. Hindi tayo tagalupa, tayo tagalangit. Pinaganda tayo ng Diyos. Amen. Yan po ang mga blessing ng Panginoon sa atin. Amen. Kaya we profess, pinahayag natin, na tayo pinagpala na ng Diyos. Amen. Di ba blessing na mayroon kang simbahan? Amen. Na binigay ng Diyos sa atin. No? Nandito ka sa simbahan ng Panginoon na kanyang tinayo. Sabi niya sa Matthew 16 verse 18, thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Salamat, may simbahan ka. And we believe ng simbahan ng Panginoon na tinayo ay walang iba kundi Baptist Church. Amen. Brother Bong, bakit Baptist? Ay si Kristo Baptist eh. Bakit siya naging Baptist? He was baptized by John the Baptist. Amen. Ay ano si Kristo? Hindi Baptist. Anong kanyang tinayo? Alangan naman na Katolik yan. Amen. Ay Baptist si Kristo. Amen. Praise God. No, you belong to the Baptist Church, which is the church of the Lord Jesus Christ. Amen. And this church is not a perfect church, but we have a perfect God in this church. Amen. At mayroon kang pastor na binigay ng Diyos sa iyo. Jeremiah 3:18, I will give you pastors according to mine heart, to feed you with knowledge and understanding. I will give you pastor. Siya ang nagbigay sa atin ng pastor. Amen. It is the one who choose the pastor for you. We are not the one to choose the pastor for us. It is God in His heart, kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Maraming simbahan ngayon, walang pastor. Amen. At mayroon ka pang mga Kristiyanong kaibigan. Amen. Salamat, mayroon kang Christian friend. Amen. Salamat sa Panginoon. Marami tayong blessing ng Diyos sa atin. Amen. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Amen. What a blessing. Maraming mga pagsubok dito sa mundong ito. Pero salamat, binigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Ang sabi ng Philippians 4:6, and the peace of God,
peace and the peace of God. Pass it all understanding. Amen? Kahit may pagsubok, nandoon pa rin ang kapayapaan mo. Kahit wala kang pera, nandoon pa rin mapayapa ka, kapatid. Dahil kasama mo ang Panginoon. What a blessing, amen? The blessing na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, amen? What a blessing. Ikaw ay naglilingkod, binigyan ka ng Diyos ng ministry, amen? Salamat sa Panginoon, ay tinawag ka ng Diyos, maging usher, maging choir, maging Sunday school teacher, ginagamit ka ng Diyos, maging ikaw ay volunteer. Amen? Wala kang ministry, kapatid. Pero nandyan ka palagi sa gawain ng Panginoon. Amen? Volunteer ka. Amen? Kung wala kang ministry, pasukin mo yung volunteer ministry. Amen? Kaya marami tayong pagpapala na dapat ipahayag sa Diyos na matapat ang Diyos sa atin. Mabuti ang Diyos sa ating buhay. Blessing na ikaw ay may trabaho. Amen? Blessing na may trabaho ka. Kaya mahalin natin ang trabaho natin kung binigyan ng Diyos yan. Amen? Maging matapat tayo dyan. Amen? Mayroon kang business, pinagpala ng Diyos. Praise God. Amen? No? Pinagpala ka ng Panginoon. No? Sa mga estudyante, salamat, nag-aaral po kayo. Amen? Marami ngayon gusto mag-aral. Wala silang panggastos. Salamat. Kayo ay nag-aaral. Yung iba sa atin ay scholar. Amen? Oo. So, salamat sa Panginoon. No? Kaya lagi nating pinanalangin na ang ating mga estudyante ay maging matapat sa Panginoon. No? Magsipag sa pag-aaral. Mag-focus muna sa pag-aaral, kapatid. No. Kung ikaw ay nag-aaral, hindi ka muna pwede mag-boyfriend and girlfriend. Amen? Kasi nag-aaral ka pa eh. Amen? Hayaan mo na, mayroong panahon dyan, kapatid. No. Kaya, mga kapatid, no? Salamat, mayroong kang pamilya. Sama-sama kayo sa simbahan. Amen? What a blessing. Amen? Kaya marami tayong blessing, kapatid. No? Kaya we need to profess God's blessing and mercies sa bawat isa, kapatid. Kaya nga sabi ng awitin, count your blessing, name them one by one, and you will see what the Lord hath done. Bibilangin mo ang blessing ng Diyos. Amen? Huwag mong bilangin ang problema mo, kapatid. Ang blessing lang ang bibilangin mo. Kasi kapag binibilang mo ang iyong problema, lalong dumadami ang problema. Kasi binibilang mo eh. Huwag mong bilangin. Wala kang problema. Hayaan mo ang problema magbigay ng solusyon. Pag ang problema walang solusyon, huwag mo nang problemahin. Bakit ba problemahin? Wala namang solusyon yan. Oo. Tapos ma-depress ka, makulong ka sa kwarto, yun po, ma-depress ka. Kaya, kapatid, bilangin mo yung blessing ng Panginoon. Amen. Yung iba nagsisuicide dahil sa na-depress na problema. Oo. Kung may problema ka, magbisita ka sa ospital at magsulwining ka doon. Makita mo yung mga naging kapatid, na pinipilit pang isaksakan ng oxygen. Na ikaw, maayos ang paghinga mo, alisin mo ang oxygen na binigay ng Diyos. Amen? Kaya salamat, mayroon kang oxygen na binigay ng Diyos sa atin. Kaya salamat araw-araw ang blessing ng Diyos. Amen? Kaya dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. We profess, kapatid, na tayo ay pinagpala na ng Diyos. For His good and His mercy endureth forever. Amen? Marami tayong blessing ng Panginoon. Yung panlasa mo, ano? Oo. Kahit anong idaan dyan sa dila mo, puro masarap. Amen? Oo. Madaanan ng mga litson. Nalasahan mo ang litson. Beef stick. Amen? Nalasahan mo. Amen? Marami ngayon walang panlasa. Amen? Oo. Alam mo na, mayroon kaming naisiran, kapatid, may-ari siya ng restaurant. Siyang may-ari ng restaurant. Nag-Bible study kami doon. Kapatid, napakasikat ng restaurant na yan. Doon sa Mabini. Anong sabi niya sa amin? Mabuti pa kayo, pastor. No. Kasama ko yung pastor ko. Mabuti pa kayo, pastor. No. Nakakain niyo mga masasarap na pagkain.
Ako may-ari ng restaurant. Hindi ko makain, hindi ko malasahan ang mga masasarap na menu. Sikat na restaurant, nainggit siya pag kumakain ng mga customer, kumikita siya, yumayaman siya, pero siya mismo ang may-ari, hindi makakain ng kanyang mga menu. Bakit? Mayroon siyang cancer of the tongue. Hindi na malasahan. Salamat sa Panginoon. Amen. Tubig lang ang mainom mo. Amen. May lasa na. Amen. Oh. Tapos magrereklamo ka pa, Pastor. Pag pray mo kami, Pastor, tubig lang ang aming iniinom. Tubig lang ang ulam namin. Salamat ka, kapatid. Tubig lang ang ulam mo. At least, wala kang kolesterol. Marami ngayon, kapatid, ay may kolesterol na. Amen. Marami ng kolesterol. Sobra-sobra na. No? Kaya mapalad ka na tubig lang ang iniinom mo. Amen. Okay. Blessing yan, kapatid. No? Kaya pag wala kang kulang ka sa budget, magpasalamat ka lang sa Diyos. Amen. Magtubig-tubig ka lang. Amen. Marami tayong blessing ng Diyos. Amen. That is spiritual blessing na binigay ng Diyos sa atin. That money cannot buy. Amen. Yan po. So, number 2 na. Sibilisan lang natin. Number 2 na. Ang una, we profess the goodness of God. The mercies of God. Maraming kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya pagpahayag, dapat lang tayo nagbibigay dahil nagpapahayag tayo na tayo pinagpala ng Diyos. At gusto mo pa, pagpalain pa ng Diyos. Kung pinagpala ka sa taong ito, lalo kang pagpalain this coming year na ito, kapatid. Yan po. No? The same God na nag-bless atin this year, the same God na mag-bless atin this coming year, 2025. Amen? Na, pangalawa, kapatid, in verse 4, balik tayo doon sa ating text sa Deuteronomy chapter 26. No? Hindi lang yan, kapatid. No? Alam ba ang pag-ahon nila, kapatid, doon sa Egypt patungo sa Promised Land. And sabi rito, inahon sila, sabi rito, and thou shalt speak and say to the Lord thy God, the Syrian ready to perish. Pinahirapan sila ng Syrian, no? And he went down into Egypt, sojourn, few became nation and great mighty and populous, and the Egyptian evil entreated us and afflicted us and laid upon a hard bondage. Amen. Sila po ay pinahirapan doon sa Egypt, ang mga Israelite. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Sila ay inahon doon, sila ay niligtas ng Panginoon doon sa kahirapan, kapatid. At dinala sila sa bayan ng pangako. Amen. Ano makita natin sa pangalawa, kapatid? Ang rason kung bakit tayo nagbibigay, kapatid, no, ng ating first fruit, kapatid. This is the picture of salvation. God provide salvation to Israelite, kapatid. No, makita natin, for many years, sila ay naging alipin ng Egypt. Ganon din tayo, kapatid. For many years, tayo ay alipin ng sanlibutan, ng kasalanan, ng dyablo. Tayo ay pinahirapan, kapatid. We are afflicted. And praise God, tayo ay nakakilala sa Panginoon. Tayo ay naligtas, kapatid, mula sa Egypt patungo sa Promised Land. Kaya, kapatid, ang pagbibigay ng ating first fruit pagandog ay naglalarawan tayo na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kaligtasan. Amen. Yan ang mensahe ng Christmas. Amen. Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. He gave His only begotten Son. Para ano? Para sa ating kaligtasan. Amen? Tayo naligtas, kapatid. Katulad ng Israelite, sila ay napalaya sa kamay ni Pero. Ang si Pero ay naglarawan ng dyablo. Ang Egypt ay naglarawan ng sanlibutan, ng kasalanan, kapatid. Na dito po, kapatid, na sila ay pinahirapan sa verse 6 ng mga Egyptian, ng mga Assyrian, kapatid. Ay ito rin ang ginawa ng dyablo sa atin. Pinahirapan tayo, kapatid, ng kasalanan. Amen? Pinahirapan tayo ng sanlibutan sa kasalanan. No? At tayo ngayon, kapatid, ay naligtas
at tayo ay malaya na. Salamat, tayo ay malaya na magsamba sa Diyos. Amen. Tayo ay malaya na umawit sa Panginoon ng papuri. Malaya tayong manalangin sa Diyos. Amen. What a blessing. Amen. Salamat, tayo ay naligtas. Amen. Ay kung hindi tayo naligtas, kapatid, hindi naligtas sa ating pamilya. Saan tayo ngayon, kapatid? Baka tayo ay wala na. Consume na. Baka tayo ay naging alipin na ng alak, ng drugs. Amen? Kaya yung iba sa atin ay sa kulungan na. Amen? Ay, meron tayong jail ministry every Monday. Si Joka. No? Every Friday. Oo. Makita mo, kapatid, no? Kawawa po ang mga nasa loob ng kulungan. Amen? No? Magkaroon pala tayo ng gift giving sa kanila, kapatid. Patuwain naman natin ang mga nakakulong doon, kapatid. Pagbigyan natin sila ng regalo. Amen? No? Bigyan natin sila ng regalo. Pasiyahin natin sila, kapatid. Kahit sa maliit lang na bagay, kapatid, mapasaya natin. Bakit? Pasalamat ka pag nakita mo sila. Amen? Mapasalamat ka. Amen? Yung iba dyan, may pamilya, may asawa, kapatid. Mayroon nga dyan, yung asawa niya, doon sa kulungan ng lalaki, yung asawa niya na babae, nandun naman sa isang kulungan. Ang mga anak nila, iniwan nila, wala. Kawawa, kapatid. Ang pamilya. Dahil sila ay nakulong mag-asawa. Amen? Bakit sila nakulong? Dahil sila ay naging alipin ng kasalanan. Amen? Kaya salamat. Tayo ay malaya. Malaya ka magsamba sa Panginoon. Alam mo, pag sa kulungan, kapatid, pag umawit sila, kapatid, ako, grabe ang papuri nila sa Diyos. Amen. Gusto nila araw-araw may pananambahan. Amen. Hindi sila naiinip. Kapatid, tayo, samba lang tayo pag Sunday, naiinip pa. Amen. Punta ka sa kulungan, kapatid. Kaya naging alipin sila ng kasalanan. Naging alipin sila ng bisyo. Naging alipin sila ng sugal, ng sigarilyo, ng drugs, kapatid. Amen? Salamat sa Panginoon. Kaya nga, kapatid, yan po ay larawan ng kaligtasan at tayo ay binago ng Diyos. Bilang pasalamat sa Kanya na tayo ay binago ang ating buhay kasama ang ating pamilya. Amen? No? Kaya salamat. No? Yung iba sa ating kapatid ay alipin ng bisyo ng alak. Amen? Oo. Alak. Magkano ang alak sa isang araw? Magkano ang Red Horse ngayon? Sa mga nabagong bili. 100 ang isang Red Horse. Ha? 125 na. 125. No, dati 100 lang eh. Dati 80 lang eh. Yung panahon namin, 60 lang eh. Red Horse. 125 na. Ay araw-araw ka umiinom. Ikaw lang mag-isa niyan. Ay kung may 5 kayo, ilang 5, 125 yan. 125 ang gastos mo araw-araw. Siyempre nagsisigarilyo ka pa, Marlboro, magkano rin? 120, 250. 200 na lang ang gastusin mo sa araw kasi nagtitipid ka. 200 ang araw-araw mong gastos. Oo. Biro mo yan, hindi mo alam 200 ang gastos natin. Araw-araw. Isang Red Horse lang yan, diyan ka lang sa bahay umiinom. Hindi ka pa nagaya ng kapitbahay mo. Sinasara mo pa yung bintana, baka masilip ka. Oo. 200 ay araw-araw ka. Times 30, magkano? For 30 days, 6,000. Biro mo yan, alipin ka pa lang ng bisyo, gumagastos ka pa ng 6,000 every month. Oo. I-times mo yan sa isang taon. 6,000 times 12. 72,000 ang gastos mo, kapatid. Red Horse lang at Marlboro. Hindi pa kasama ang San Mig kape. Hindi pa kasama dyan, kapatid. Hindi pa kasama ang mga labas-labas mo dyan.
Ang pagpasal-pasal mo sa nightclub. Amen. Hindi pa kasama dyan. 72,000 ang gastos mo every year. Ay magkano ang first fruit natin? Oh. Pag 72,000, kapatid. Oh. Biro mo yan ang gastos natin sa bisyo. 72,000. Kaya salamat ka, pinalaya ka ng Diyos, yung 72,000, ibigay mo yan sa Panginoon, maraming kaluluwa ang maabot ng 72,000. Amen? Biro mo, hindi natin alam, no? Ganun pala kalaki ang gastos natin. Kaya salamat sa Diyos, tayo pinalaya ng Panginoon sa bisyo. Amen? Kaya ganun ang ginawa ng Panginoon sa mga Israelite. Amen? Pinalaya sila, kapatid. Nandoon ang provision ng Diyos. Amen? Nandoon ang protection ng Diyos. Imagine ang Israelite, habang sila naglalakad patungo sa Promised Land, nag-provide ang Diyos ng pillar of clouds sa araw para hindi sila mainitan kasi sa wilderness, walang payong, walang ano doon, mainit. Kaya, habang sila naglalakad, nagpo-provide ang Diyos na pillar of clouds. Ibig sabihin, kasama nila ang Diyos sa paglalakbay. Salamat, tayo pinalaya ng Panginoon. Kapatid, kasama na natin ang Diyos sa paglalakbay. Amen? No? Nandoon yung pillar of fire sa gabi. May ilaw sila sa gabi. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. No? Sinamahan sila ng Panginoon sa araw at gabi. Maging sa mga problema, sinamahan sila ng Diyos. Amen? At dumating sa punto, kapatid, na sila ay dadaan na sa Red Sea. Amen? Napansin naman natin ang kwentong yan. Amen? Na wala na silang mapuntahan, nadidiin na sila. Doon na sila sa Red Sea. Pero gumawa ang Panginoon. Hinati ng Panginoon ang dagat na pula para tumawid sila ang mga Israelite, kapatid. Dahil hinahabol sila ng mga Egyptian. Salamat sa Panginoon. Sa isang taon, sinamahan tayo ng Panginoon. Ang kabutihan ng Panginoon, sinamahan tayo. Maging sa panahon, kapatid, ng araw, sa panahon ng gabi ng ating buhay. Maging sa panahon ng pagsubok, tayo nakadaan sa Red Sea. Marami tayong Red Sea na dinaanan sa taong ito. Maraming pagsubok, problema. Pero gumawa ang Diyos ng milagro. Nalampasan natin ang mga pagsubok. Marami tayong Red Sea na dinadaanan. Pero nandyan, sinamahan ka ng Panginoon. Dahil may pangako ang Diyos, kapatid. I will never leave thee, nor forsake thee. Kaya hindi ka iwan ng Panginoon. Kaya nga, kapatid, salamat sa Panginoon. Hindi lang tayo niligtas doon sa kasalanan, kundi sinamahan pa tayo ng Diyos habang tayo nabubuhay rito. Sasamahan tayo ng Panginoon. Yan ang pangako ng Diyos. I will with you always unto the end of the world. Biro mo yan, pangako ng Panginoon. Hindi kanya bibitawan. Maybe bibitawan ka, iiwanan ka ng iyong kaibigan, ng kamag-anak mo, pero hindi ka bibitawan, hindi ka iwanan ng Diyos, kapatid, na nagligtas sa atin. Amen? Kaya malaga na tayo ay naligtas. Kaya nga, kapatid, ang Egypt patungo sa Promised Land ay larawan ng ating kaligtasan. Amen? Anong sabi ng Mark 8:36? For what shall profit a man if he shall gain the whole world and lose your own soul? Amen? Anong pakinabang, kapatid? Makamtan mo man ang lahat kung ikaw ang iyong kaluluwa ay patungo sa impyerno. Amen? Kaya salamat tayo ay naligtas. Nung tayo naligtas na, kapatid, maliit lang na bagay ang pagbigay natin ng first fruit, kapatid. Dahil tayo ay naligtas sa kasalanan. Tayo binago ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon, sa first fruit, because we want to honor Him. Amen? Sabi ng Proverbs 3:9, honor the Lord with thy first fruit and all the increase. Dahil ang pagbibigay ng first fruit ay kapahayagan na ang Diyos ay mabuti at matapat sa bawat isa sa atin na mga manampalataya. At yan po ay larawan ng kaligtasan. Tayo iniligtas ng Diyos doon sa kasalanan, sa bisyo, at binigyan tayo ng bagong buhay, at binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. We enjoy the blessing of God today.
Amen? Kaya marami pa tayong dapat maabot na mga kaluluwa na sila dapat mapalaya. Marami pang mga tao, no, na sila ay alipin ng sanlibutan, ni pero ng kasalanan ng diablo at kailangan natin abutin. At sino po ang mag-abot niyan? Tayo, mga kapatid. Just the reason why ini-invite natin ang ating mga bisita every Sunday. Amen? Dalhin natin sila sa lupang pangako na pinangako ng Diyos, kapatid. Amen? Yan po ang nais ng Panginoon. I-bless ng Diyos ang bawat isa, kapatid. Dalhin tayo doon sa lupang pangako, which is the promised land with floweth with milk and honey. Amen? Kaya ma-enjoy natin ang blessing ng Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit tayo maghandog ng first fruit this coming Sunday. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama sa langit. Thank you, God, for your great message this morning. Salamat, Panginoon. Pinakita niyo sa amin kung bakit ang mga Israelite ay nagbibigay ng first fruit, Panginoon. Maghandog sila, Panginoon, ng kanilang mga ani dahil nakita nila, Panginoon, ang inyong kabutihan. At bilang kapahayagan ng kabutihan ninyo, katapatan, and sa buhay namin, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan sa mga nakaraang mga taon, na nakalipas, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At ito po ay salamat din, Panginoon, bilang pasalamat namin sa inyo na kami ay naligtas doon sa pagkaalipin ng sanlibutan patungo sa buhay na walang hanggan at sa patungo sa lupang pangako na pinagkaloob mo sa amin. Kaya ngayong umaga, dadako po tayo sa invitation and you want more blessing from God. Ibig sabihin, pag naghandog ka ng first fruit, ibig sabihin, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, give me more blessing. Kaya bang tinutugtog ay panyaya? Sige po, ay pag-pray natin sa Panginoon. You want more blessing to the Lord. And we enjoy the blessing of giving our first fruit. It shows that God is faithful to us.